Hindi lang naman si Speaker yan eh. Marami pang mga nasa ilalim ng Office of the President, katulad ng Executive Secretary, yung pamangkin ng Executive Secretary, yung dating DBM Secretary, yung dating Undersecretary ng DepEd. Magtataka ka na parang tinutuon na lamang kay Speaker, samantalang yung mga kongresista na merong pag-aari at conflict yung kontratista sila, ay hindi na nababanggit. Dito tayo sa unang bahagi ng kanyang SONA. Nakikita nyo ba na seryoso ang Pangulo? Ang puna ni Senator Marcoleta parang hindi mabigkas, hindi mabanggit-banggit yung pangalan ng kanyang pinsan. Pinsan lang. Tapos hindi mo alam kung seseryosohin ba na sasampahan ng kaso at ikukulong ba talaga? Kasi pwede naman magsampa ng kaso na hindi naman mabigat. Ano ba ang masasabi nyo po dito, Prof? Well, Admar, kung after 1 year, nasa investigation level pa lang, ako'y nagdududa rin, no? Nabanggit mo si Senator Marcoleta, immediate yun, no? Pininesenta niya ang sarili niya, sabay, may warrant of arrest na at nakulong na, no? Si Senator Marcoleta, ukol sa campaign donation, si Speaker Martin Romualdez, tungkol sa ilang budget from 23 to 25 at ang total nun almost 1 trillion. So hindi mo maintindihan kung bakit mabilis sa iba na kritik at dahan-dahan sa kapamilya. So yung paggamit ng kanyang presidente ako hindi sa pamilya, uh, again, it's a license in terms of coining something that the public may want to latch on, no? At hawakan yon na ibang klaseng pangulo siya, pero ngayon na lamang yan at hindi noong simula ng 2025 nung nasabi niyang mahiya naman kayo. Pangalawa, akala ko sasabihin niya na file na ng kaso, pero hindi ganon. Kung titingnan mo rin, inuna niya yon to get away from it. Ito na yon, let's move forward. Para yung pagkaka-structure ng speech niya, he talked about the elephant in the room, which is brought about by his campaign na mahiya naman kayo, so that he can say, let's move forward. So nakita naman natin, sunod-sunod yung kanyang pagsasabi o pagbibigay ng resibo sa mga nagawa. At kapansin-pansin, parang hindi yata niya nabanggit na pinsan. Kaya nga ito yung kinwestiyon ni Senator Marcoleta na ang daming dating speaker, no? Hindi niya mabigkas. Tapos ito pa, Prof, no, basahin ko lang, no, yung kanyang nabanggit kahapon. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Now, ngayon, ang tugon naman dito ni dating speaker Ferdinand Martin Romualdez, gumamit din siya ng salitang masakit. Sabi niya rito, quote-unquote, masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang pagiging pahayag ng Pangulo. Now ngayon, kung ito'y nabasa ng ating mga kababayan, talagang nagkakaroon sila ng pagdududa na baka scripted lang ito. Kasi alam naman natin, ang SONA, pag ikay nabanggit dyan, negative o positive, malaking epekto yan sa imahe mo, either negative or positive din. Pero ganito, kumbaga, mabanggit ka nito na sasampan ka ng kaso, di ba? Parang naaayon ba ang tugon sa mga pahayag, Prof? Admar, ang dating sa akin, nagsisignal na siya eh. Kaya kung titingnan mo yung naratibo, may inintroduce na isang tao, yung mayordoma, na siya daw yung tumanggap ng pera. So, makikita natin unti-unting nagpapakita na walang alam si Speaker, hindi niya natanggap yung pera. So, tingnan natin how it will evolve. Hindi pa naman ito tapos. Ang akin lamang, sana harapin na nila yung katotohanan
At pangalawa, hindi lang naman si Speaker yan eh. Marami pang mga nasa ilalim ng Office of the President, katulad ng Executive Secretary, yung pamangkin ng Executive Secretary, yung dating DBM Secretary, yung dating Undersecretary ng DepEd. Magtataka ka na parang tinutuon na lamang kay Speaker, samantalang yung mga kongresista na merong pag-aari at conflict yung kontratista sila, ay hindi na nababanggit, no? So makikita natin, akala ko he will make public, si Presidente will make public the report of the ICI. Wala rin siyang sinabi doon. Akala ko gagawin public yung partial report ni Senator Lacson. Wala ring nasabi doon, pero unti-unting lumalabas online yung recommendation ng partial report, at makikita natin may mga personalities na hindi naman nababanggit o hindi napapailan. Kumbaga, Admar, kung ganong kabilis ang paglagay sa kulungan ni Senator Marcoleta at pati yung mga donors ni dating Congressman Mike Defensor, ganun naman kabagal itong talagang may principal role sa gadambuhalang pondo na nawala sa ating bayan. Kaya rin po ba yung nagtataka, Prof, na nawala na yung mga katagang dahil kay Speaker? Bakit wala kayang nagdepensa dahil kay Speaker? Hindi kasi maintindihan siguro ng mga mambabatas, at nakita mo walang pumalakpak nung sinabi yan. Tahimik na tahimik ang audience, no? Sa tingin ko, hindi nila alam kung gaano kaseryoso. Mas mabuti pa siguro tumahimik na lamang sila para hindi sila masama. Makikita mo hindi pantay ang batas dito sa usapin na ito. Sinasabi rin na sa 18 Marines na sinasabing dating aide ni Zaldico, ginamit yung kanilang testimonya laban dito sa kay Speaker. No? Ngayon, umusad naman yung kaso laban dito sa 18 mga ano na ito, kumbaga 18 mga Marines, dating Marines na ito, dating mga sundalo po. Prof, parang hindi yata nagtutugma kung kakatigan, gagamitin, tapos masasampahan ng kaso. Same lang din naman. Binanggit lang nila kung sino sa tingin nila ang nakinabang doon sa maletang kanilang i-deliver. Well, Admar, by itself, humihina yung kaso kay Speaker. Kung ang gagawin mong batayan ay testimonya ng Brave 18, tapos on the other hand, itong araw na ito, na sabi na papailan ng cyber libel, pag yun napailan ng cyber libel, hihina yung kaso. Dahil kung yun lamang ang basihan ng pagtanggap ng pera. So makikita mo, kinuha nung isang kamay, hihilahin nung isang kamay. So, talagang pambubudol. Hindi ko nakikita na magtatagal si Speaker sa kulungan, at hindi ko rin nakikitang matibay ang ipapile na batas. Siguro dadaan lamang na, hindi ko nga alam kung ikukulong nila eh. Kasi again, pag kinumpare mo, madalian yung kay Marcoleta, hindi man lang hinintay yung pag-convene ng impeachment court, no? Yung hindi naman plunder yung kanyang issue pero ginawang plunder, ganun rin yung mga donors, no? Yung donors medyo that will set the stage for the 2028 election. Kung donor ka, mag-iingat ka kasi ganito nga nangyari ngayon lang sa ating kasaysayan na nangyari na ang donor nakasuhan at ang kaso ay plunder. At eto pa, yung ipinagmalaki ng presidente na merong nabulgar na nakawan na maabot na yata sa trilyong piso, yun pa yung wala pang nakulong at hindi mabilis. Doon naman sa private, yung donor na hindi naman pera ng taong bayan, abay mas nauna pang nakulong, Prof. Tama yan, no? At binanggit niya sa kanyang SONA na medyo contradictory rin, no?
Then sa paglaban sa accountability, sinabi niya 250 billion ang nabawi na. Pero ang nabalik sa Treasury, 800 million. So 4% lang yun. Ano nangyari dun sa iba? Kasi ang sabi niya dyan, ang claim niya sa SONA niya, sinisigurado ko sa inyo na ang maibabalik na pera, ang mababawing pera ay gagamitin ng gobyerno. Kung yun pa lamang, 250 billion pa lang ang nababawi at 800 million lamang ang nabalik sa Treasury, anong ibig sabihin nun? Na napaka bagal at hindi mo maintindihan itong anti-corruption campaign niya. Opo, correct ko lang Prof, no, kasi dito sa script sabi niya rito, halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating naibalik sa Treasury. So, hindi sa 250 parang 25 billion, pero doon sa 25 billion, 800 lang yung agad. Bakit hindi agad yung iba? Prof. Oo. Yun nga ang tanong eh. So, kung may nabawi ka, isa pa rin babantayan ng taong bayan, yung nabawi ba na i-deposito na sa Treasury? O nandyan lang pakalat-kalat at may ibang nang nagkaka-interest?